Isipin mo, The para kang Spanish called detective, may Los binigay sa Baos iyong de kaso. Paragua, the Ang shoals of misyon mo, Paragua, patunayan Paragua na being sa the iyo ang Spanish isang name for bagay Palawan. na, alam There mo, is no matagal mo na earlier alam na map pag-aari from mo. Vietnam, from Kaso, ang Malaysia, problema, may or isang from China showing that maimpluwensyang tao na nagsasabi, the hindi, Spanish belong to imahinasyon them. mo lang We yan. have the Ganyan oldest map. mismo yung sitwasyon na hinarap And ni not only dating one, Supreme but Court several. Senior 1808, Associate Carta Justice General del Antonio Archipelago Carpio. Filipino. Hinamon siya It's para sa there. isang debate. 1875. Ang tanong, The first napakasimple. map Kung that totoo China nga bang can mayroong produce West Philippine Sea, showing that ang source they natin ngayon ay isang claimed, malalim na panayam sa kanya. Kaya sa ating the pagsisiyasat Spratlys ngayon, and the Scarborough himayin natin yung mga is, ebidensya their na inilatan ni Justice 1947 map. Carpio mula sa mga 1947, that's after modernong World War batas II. hanggang sa mga antigong And mapa. when they claim it, they Bubuuin natin yung recognize kaso ng that it's Pilipinas. also claimed by the At bago mo Philippines. isipin na And by the legal French yan, in di naman Indochina ako because apektado, France tandaan mo na claimed ang it in pinag-uusapan 1933. dito ay I'm pagkain referring sa to ating the mesa, Spratlys. yung posibleng But presyo we ng claim kuryente. it much earlier, yung kinabukasan centuries ng ating earlier, pambansang teritoryo. in 1734. Oo, That's why I've been mahalaga, urging our maintindihan mo government to. to bring this map Okay, to simulan challenge natin sa eksena China, mismo. Vietnam, and Malaysia Lumabas sa to submit balita the na tinanggap territorial ni dispute Justice to Carpio arbitration. yung hamon ni Congressman Because we Rodante cannot lose Marcoleta in an for a debate. arbitration. Dalawang Anyone simpleng says tanong lang daw yung gustong linawin ni the fact Carpio. that there is a West Una, Philippine Sea is umiiral there, ba it ang will not West also Philippine go away. Sea It's sa already ilalim in ng our batas ng statute Pilipinas? books. At pangalawa, But kung the oo, people need to ang know mga isla why ba sa Kalayaan and, Island Group ay parte nito? Dito binigyan niya ng diin, hindi ito para lang sa palabas. Hindi ito futile exercise. Ang pananaw niya kasi, kapag ang isang mambabatas, isang taong may boses, may plataforma, ay nagpapakalat ng impormasyon na sa tingin niya ay mali, may obligasyon siyang itama ito sa publiko. Kasi kung hahayaan lang. Kasi kung hahayaan lang, iisipin ng mga tao na yon na ang katotohanan. Para sa kanya, ito ay isang mahalagang paggamit ng freedom of expression. Para labanan yung misinformation. Eksakto. Lalo na sa isang issue na kasing critical nito. So, ang ibig sabihin niyan, hindi lang ito simpleng bangayan ng dalawang personalidad. Mas malalim pa to. Ito ay isang pagkakataon para, kumbaga, itama ang record sa harap ng buong bayan. Oo, gamit ang isang public stage. Ang punto niya ay yung responsibilidad na kaakibat ng malayang pagpapahayag. May kalayaan kang magsalita, pero may responsibilidad ka rin na tiyakin na totoo yung sinasabi mo. At itama yung mga maling naririnig mo. Lalo na kung ang usapin ay tungkol sa soberanya at pambansang interes. Hindi ito simpleng opinyon. Ito ay usapin ng katotohanan na may basehan sa batas at kasaysayan. Kung ganon, tayo na ang magumpisang maghimay. Unahin natin yung pundasyon ng argumento. Ano pa talaga ang West Philippine Sea? Bakit ganon na lang katiyak si Carpio na ito ay nakasulat sa ating batas at hindi lang, alam mo yun, isang pangalan na nauso? Napakaklaro ng argumento ni Carpio. Ang West Philippine Sea, hindi raw ito isang imbentong pangalan lang para makipag-away sa China. Ito ay isang legal na pangalan. Itinakda mismo ng gobyerno natin. Okay. Para tukuyin yung mga maritime zones natin sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngayon, binigyan linaw din niya yung isang bagay na madalas pagmulan ng kalituhan. Ito na yon. Yung pagkakaiba ng territory o teritoryo at ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Ito yung madalas na nakakalito sa marami. Ang pagkakaintindi ko parang ganito. Ang teritoryo, ito yung mismong lupa ng bahay mo. Sa'yo yan. May titulo ka. Tama. Pero yung EEZ, parang ito yung karapatan mong pitasin lahat ng mangga sa puno na nasa labas mismo ng bakod mo. Oo, ganda ng analohiya na yan. Hindi sa'yo yung lupa kung saan nakatanim yung puno, pero sa'yo lahat ng bunga. Ganun ba? Perpektong analohiya yan. Ang teritoryo tulad ng isang isla, pag-aari mo. Meron kang ganap na soberanya dyan. Pwede kang magtayo, manirahan, gawin ang gusto mo. Ang EEZ naman, ayon sa international law, ay yung 200 nautical miles zone mula sa baybayin mo. Kung saan meron kang sovereign rights. Exclusive rights. Oo, isang eksklusibong karapatan na ikaw lang ang pwedeng makinabang sa mga likas na yaman. Ikaw ang may-ari ng bunga isda, langis, natural gas.
Ang punto ni Carpio, kahit na yung ilang isla sa Kalayaan Island Group ay technically nasa labas ng 200 nautical mile EEZ natin, Hindi ibig sabihin na hindi na natin pag-aari. eksakto. Dahil ang pagmamayari sa isla, yung teritoryo, ibang usapin sa karapatan sa dagat, yung EEZ. Okay, so malinaw na yung basehan sa batas. Pero alam mo, ang batas pwedeng pagdebatihin, pwedeng baguhin. Ang mas mahirap baguhin, kasaysayan. At dito raw talaga tayo may hawak na alas. Isang bagay na nakatago sa mga lumang mapa. Ano itong sinasabi ni Carpio na parang smoking gun, yung pinaka matibay nating ebidensya? Dito talaga lumabas yung passion niya sa usapin. Inilatag niya yung sinasabi niyang pinakamatandang ebidensya. Hindi lang ng Pilipinas Nung buong rehiyon? ng buong rehiyon. Oo, ito ay ang 1734 Murillo Velarde map. Ayon sa kanya, ito ang kauna-unang official na mapa ng anumang bansa sa buong mundo Wow! na malinaw na nagpapakita na ang Spratlys o ang Kalayaan Island Group ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. 1734? Grabe ang layo na niyan sa panahon natin. Anong itsura niyan sa mapa? Paano ipinakita na sa atin yun? Detalyado yung paglalarawan niya. Sa mapang iyon na ginawa noong panahon pa ng mga Espanyol, yung buong grupo ng isla na kilala natin ngayon as Spratlys may pangalan na, Los Bajos de Paragua, Los Bajos de Paragua? na ang direktang salin ay The Shoals of Palawan. So, malinaw, itinuturing itong karugtong ng Palawan. Ah, okay. Pati yung Scarborough Shoal nandun din. At ang tawag dito ay Panakot. Panakot. Nakakatuwa isipin kung bakit yan ang pangalan. Marahil dahil, panakot ito sa mga barko dahil mababaw at mapanganib. Posible, Ang galing na may lokal na pangalan na pala ito noon pa na nagpapatunay na alam na ng mga ninuno nating mangiisda ang lugar na yan. tumpak. Nagpapakita ito ng pamilyaridad, hindi ito isang banyagang lugar. At dito na niya ipinasok yung legal na bigat nito. Pero teka, baka may magtanong, gaano ba kabigat ang isang lumang mapa sa international law? Baka sabihin ng iba, drawing lang yan. Ano ang sagot ni Carpio dyan? Magandang tanong yan. At dyan niya ipinasok ang isang napakahalagang konsepto sa international law, res nullius. Res nullius. Ang ibig sabihin niyan ay lupain na walang nagmamay-ari or property belonging to no one. Ang argumento ni Carpio noong 1734, ang Spratlys ay res nullius. Walang sinuman ang umaangkin dito. At dahil ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Espanya noon, ang unang naglagay nito sa isang official na mapa at pinangalanan pa bilang bahagi ng Palawan, tayo ang unang nag-exercise ng soberanya dito. Tayo ang unang umangkin. Tayo ang unang umangkin. So, parang sa isang bakanting lote, kung ikaw ang unang nagdeklara na sayo yan, nagtanim ng bandera at nilagay sa mapa ng barangay, mayroon kang nauna at mas matibay na karapatan kumpara sa darating pagkatapos ng 200 taon. Isang napakagandang analohiya yan. At para mas bigyang diin ang puntong ito, ikinumpara niya ito sa ebidensya ng China. Ayon kay Carpio, ang pinakaunang mapa na mailalabas ng China na nagpapakita ng kanilang claim sa Spratlys Kailan to? ay noong 1947 pa. 1947, pagkatapos na yan ng World War II. Pagkatapos, samantalang ang sa atin, 1734. Wow! Higit 200 taon ang pagitan niya. At ang mas mahalaga pa, sabi ni Carpio, kahit doon sa 1947 map na yun ng China, kinilala nila na mayroon ng ibang mga bansa na umaangkin dito. So hindi nila sinabing sa amin lang to. Sa mga kinilala nilang claimants. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung pagbabatayan ang mga dokumentong ito, hindi lang tayo basta nauna, kundi napakatagal na nating nauna. Parang sinasabi ng ebidensya na habang tayo ay may detalyadong mapa na ng lugar na yon, ang China ay wala pang konsepto ng pag-aari dito? Tama. At hindi lang isa, kundi sunod-sunod na mapa yung ebidensya.
Binanggit pa niya yung 1808 at 1875 maps ng mga Espanyol na pare-parehong nagpapakita nito at yung 1875 map daw napakakumpleto. Okay. Na ito mismo ang ginamit at kinilala ng mga Amerikano noong nakuha nila ang Pilipinas sa ilalim ng Treaty of Paris. So may continuity. Kumbaga may tuloy-tuloy na pagkilala sa teritoryong sakop ng Pilipinas mula sa isang kolonyal na kapangyarihan patungo sa isa pa. Kung ganito kalakas ang kagitensya natin sa kasaysayan at sa batas, ano ngayon yung susunod na hakbang? Ano ang panukala ni Justice Carpio na gawin ng Pilipinas? Kasi parang ang dami nating alas pero hindi natin ginagamit sa laro. Dito na papasok yung kanyang panawagan para sa isang mas matapang na leaguer na strategy. Ang mukhahinga ay magsulong ang Pilipinas ng isa pang kaso ng arbitration. Pero sa pagkakataong ito, isang kaso na idudulog sa International Court of Justice o ICJ. Teka, para maging malinaw sa lahat, lalo na sa'yo na nakikinig, ang pagkakaiba ba nito sa 2016 Arbitral Award ay, noon ang tanong ay, sino ang may karapatang mangisda? Oo, yung maritime dispute. Yung maritime dispute. Ngayon, ang gusto ni Carpio itanong ay kanino ba talaga yung mismong lupa o isla o yung territorial dispute? Tama ba? Sinusulong niya ngayon tungkol sa pagmamay-ari mismo ng mga isla. Mas fundamental. Isang hakbang na mas fundamental. Pero hindi ba't malaking hamon yan? Ang pagkakaalam ko, para umusad ang kaso sa ICJ, kailangan pumayag yung lahat ng sangkot na bansa, kasama na ang China. At alam naman natin sa karanasan na malamang hindi sila papayag. So paano yan? Tama ka. At inamin niya ni Carpio, kung hindi papayag ang China, hindi uusad ang kaso laban sa kanila, pero dito niya inilatag yung isang napakatalinong estratehiya. Ano yon? Ayon sa kanya, kahit hindi sumali ang China, pwedeng-pwede pa ring isampa ang kaso kasama yung iba pang claimant states tulad ng Vietnam at Malaysia na posibleng mas bukas sa ganitong proseso. Binigyan pa niya ng halimbawa na sa mga bansang ASEAN, karaniwan na ang pag-aayos ng territorial dispute sa arbitration. Nariyan yung kaso ng Malaysia laban sa Singapore para sa Pedra Branca, Malaysia laban sa Indonesia para sa Sipadan at Ligitan. Hindi ito bago sa rehiyon. So ang idea ay isampa ang kaso laban sa mga bansang posibleng pumayag na lumahok. Anong magiging epekto nito kung hindi naman kasali yung pinakamalaking kalaban? Ang tawag niya rito ay narrowing the disputes o pagpapaliit sa saklaw ng hindi pagkakasundo. Okay, narrowing the dispute. Isipin mo, kung mananalo ang Pilipinas sa arbitration laban sa Vietnam at Malaysia gamit ang matibay na 1734 map at iba pang ebidensya, kikilala ng international law na mas may karapatan tayo sa mga islang iyon kaysa sa kanila. So anong matitira? Ang matitirang issue na lang ay sa pagitan ng Pilipinas at China. Mas malinaw na ang laban. Okay, so one-on-one na lang. Ikaw na lang at ang China ang nag-uusap tungkol sa islang iyon. Malaking bagay na yun sa diplomasya at sa mata ng buong mundo. Malinaw. Bukod sa pagsampa ng kaso, nabanggit din sa panayam yung tungkol sa Code of Conduct, COC, sa South China Sea. Ito yung matagal nang ninegotiate. Bakit tila hindi masyadong positibo si Carpio dito? Sinabi pa nga niya na ito ay dead in the water at posibleng isang trap. Oo, ipinaliwanag niya yan sa dalawang paraan. Una, bakit dead in the water? Dahil anya, hindi dapat pumirma ang Pilipinas sa isang COC kung hindi nito kinikilala yung 2016 Arbitral Award. Yung nagpapawalang bisa sa 9-dash line. Eksakto. At syempre, hindi naman daw papayag ang China na isama yon. Kaya walang patutunguhan yung negosasyon. Parang nag-uusap kayo pero magkaibang librong binabasa ninyo. Okay, kaya dead in the water. Ngayon, paano naman naging trap yan? Mukha namang baganda yung intensyon na magkaroon ng rules of the game. Ito yung mas delikado, ayon sa kanya. Karaniwang probisyon sa isang COC yung pagbabawal sa pagtatayo ng mga bagong estruktura sa mga pinag-aagawang lugar. Para mapanatili yung status quo. Tama. Ang malaking problema, tapos nang magtayo ang China. Nakapagtayo na sila ng mga dambuhalang artificial islands na may mga base militar, airstrips, radar systems. Samantalang tayo at ang ibang bansa limitado pa lang nagagawa. So parang game over na bago pa man magsimula ang laro. Tumpak.
Ang mangyayari raw, kung pipirma tayo sa ganong COC, magiging lehitimo yung mga ilegal na istrukturang itinayo ng China. Habang tayo? Habang tayo naman ay hindi na makakapagpatayo kung makakapag-develop ng sarili nating mga isla. Grabe. Para kang sinabihan na bawal na magtayo ng bahay, pero yung kalaban mo, tatos nang magtayo ng isang buong siyudad na may pader at kanyon. Ikaw ang dehado sa kasunduan. Napakalinaw ng paliwanag na yon. Kung may 3 bagay kang maaalala mula sa usapang ito, sana ito yon. Una, ang West Philippine Sea ay hindi lang isang pangalan sa mapa. Ito'y isang legal na designation na itinakda ng ating batas. Pangalawa, ang ebidensya natin sa kasaysayan, gaya ng 1734 Murillo Velarde map, ay mas matanda ng mahigit 200 taon kaysa sa pinakaunang opisyal na claim ng China. At pangatlo, may mga paraan para isulong ang ating kaso, pero kailangan nating maging matalino at mag-ingat sa mga posibleng trap tulad ng isang dehadong code of conduct. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong na maiiwan sa'yo. Binanggit ni Justice Carpio na ang pagsasampa ng ganitong kaso ay nangangailangan ng political will at isang new outlook, isang bagong pananaw, lalo na mula sa ating mga diplomat. Bukod sa mga legal o historical na argumento na ating tinalakay, ano sa tingin mo ang mga iba pang praktikal na konsiderasyon, politikal, ekonomikal o diplomatiko na nakakaapekto sa desisyon ng isang bansa kung itutuloy ba ang isang ganito kalaking laban sa pandaigdigan entablado?